sa ating ebanghelyo ang kapangyarihan ni Kristo. Actually, salita pa lamang niya, all-powerful na. Ganun naman ang Diyos, di ba? Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, let there be lights, and there was light. Nalikha ang lahat. Hindi niya kailangan ng tulong ng kahit ano o kahit sino. Ganon si Kristo. Kahit ang salita ni Kristo. Kaya nga sabi, si Kristo ay hindi tulad mangaral ng mga eskriba. Kasi ang mga eskriba, kinakailangan nila ng tulong ng iba para magkaroon ng dating arrive power ang mga sinasabi nila. Hence, marinig mo silang magsasabi, it is written, sinasabi ni propeta ganito, ni propeta ganon, para pakinggan sila. Humihingi sila, kumukuha sila ng kapangyarihan mula sa iyo. Hindi ganon si Jesus. Kaya nga ang madalas ang sinasabi ni Jesus kapag nangangaral siya, Amen, I say to you, kung magsabi man siya patungkol sa iba, kasabihin niya, narinig niyong sinabi, but then, ito ang sinasabi ko sa inyo. Sa mga tuwid, ang kapangyarihan ng salita ni Jesus ay hindi nanggagaling sa labas, sa anuman o sa sino man, kundi sa kanyang sariling katauhan dahil ang salita ni Jesus ay salita ng Diyos. This is the reason why kahit ang masamang espiritu sumusunod sa kanya. Sasabihan lang niya, sumusunod na. Naisip ko nga, anong maikukumpara kay Jesus ng mga nagpapalayas naman sa mga espiritu mula noon hanggang ngayon, na kung ano-ano mga sinasabing salita o formula, kung ano-ano mga ginagawang ritual para lamang ang masamang espiritu ay mapalayas nila. Kung minsan nga sumasablay pa, pero si Jesus, mabilis lang, simple lang. Tumahimik ka, lumayas ka. At ang masamang espiritu, pupuit-puit, lumalayas ng talaga. Eh kung ang lahat ng nagpapalayas ng masamang espiritu, ganyan kabilis, katulad ni Jesus, wala na tayong papanooring exorcist. O kaya yung Annabelle na yan, tungkol sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Na kung titingnan mo yung istorya, halos kalahati ng kabuuan ng istorya, ang eksena, puro sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Ang tagal lumayas! Minsan niya, akala mo tapos na yung istorya. Wala na eh, napalayas na yata. Bigla na lang, nagising ka. Hindi ganon kay Jesus. Pag sinabi niyang lumayas ito, lumalayas talaga ang masamang espiritu. Kaya nga, kung papipliin ako ng superpower, hindi ko na naisin ang power ni Superman, ang power ni Aquaman, ang power ni Jesus ang pipiliin ko. Ito ang dahilan kung bakit nung minsan nagpa-paint ako kay Wilfredo Ofi Maria, yung nag-paint ng magandang painting dyan sa may pintuan, ganito ang pinapaint ko sa kanya. Kaya, sa gitna ng mga superheroes, nandun si Kristo. Sapagkat siya naman talaga ang tunay at pinakamakapangyarihan sa lahat ng yan. At tunay ang kanyang kapangyarihan, hindi fiction lang. Besides, anin mo yung kapangyarihan ni Superman, maibibigay ba niya sa iyo yan? Pero ang kapangyarihan ni Jesus, handa niyang ipagkaloob sa ating lahat. Luke 10:19, ang sabi doon ng ating Panginoong Jesus, Behold, I am giving you authority to trample on serpents, on scorpions, and over all the power of the enemy. Imagine that. Christ is giving us power over all the power of the enemy. Eh, pagsama-samahin mo mga kalaban ni Superman, ni Aquaman, kung totoo man yan, granted, gawin mo ng totoo ang lahat ng yan. Pagsama-samahin mo ang lahat ng yan, higit pa dyan, ang tinakop ni Jesus, sapagkat sabi nga ni St. Paul, ang kalaban natin ay ang pinaka-tagapamahala ng lahat ng umiiral na kasamaan sa buong mundo, si Satanas. Napagtagumpayan niya si Satanas, kaya niya rin ibigay sa atin ang kapangyarihan niya. Lalo pa sasabihin ng Ephesians 2 verse 6, Christ raised us up with Him. Christ seated us with Him in the heavenly place. Kaya sa totoo lang, we are heavenly people. Yes, while we live on this earth, as sabi nga sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Di ba kapag yung isang tao, kahit nandito sa Pilipinas, pero American citizen, medyo iba ang dating. At ikaw man, kung ikaw yung may
citizenship sa Amerika, isang napakayamang bansa kung ikukumpara sa ating bansa. Makaranas ka man ng discomfort, inconvenience dito sa Pilipinas, wala lang sa'yo. May kumpiyansa ka, secured ka, mayroon kang benepisyo, citizen ka ng bansang Amerika. Mga kapatid, mas lalong dapat ganito ang ating kumpiyansa. Tayo mayaman, tayo very secured sa totohanan lang, sapagkat tayo mga mamamayan ng kalangitan. Kaya yung kapangyarihan ni Jesus na ating pinag-uusapan, ito ay ating mararamdaman lamang kung totoong tayo mamumuhay sa mundong ito bilang mamayan ng kalangitan. Doon tayo katatakutan ng demonyo. Hindi tayo katatakutan ng demonyo kung kampo niya tayo, kung best friend niya tayo. Hindi. Katatakutan lamang tayo ng demonyo kung ang kapangyarihan ni Jesus ay nasa sa atin, at yun ay kapag mamumuhay tayo bilang citizens of heaven. Kasi kapag nakikita tayo ng demonyo at namumuhay tayo bilang totoong Kristiyano, napag-usapan na natin ito last time, pag sinabing Kristiyano, dapat mabuting tao, dapat nakikita sa atin, nananahan sa atin si Kristo. Kapag nakikita tayo ng demonyo pag ganun, inakabahan na siya, sapagkat pinapaalala natin sa kanya ang kanyang defeat more than 2,000 years ago, na parang ito na naman tayo ilalampasan na naman ako nito Ito ang dahilan kung bakit ang pinaka-weapon ng devil against us is deception, panluloko, pagsisinungaling. Sipin po ninyo, sa napakaraming po pwedeng maging superpower ng demonyo, ang ginagamit niya sa atin ng mga Kristiyano ay panluloko, pagsisinungaling, deception. Bakit? Kasi alam niya, hindi niya tayo kaya. Kaya ang kanyang taktika, lokohin tayo na hindi natin siya kaya. Lalo na kapag nagkakaroon na ng problema, ito yung mga bulong niya, hindi mo kaya. Hindi ka nagagaling pa. Hindi na yan maaayos pa. Hanggang dyan na lang lahat. Hindi na magbabago ang asawa mo. Hindi na makapag-move on ang anak mo. Hindi na makababangon ang pamilya mo sa negosyo. Hindi mo kaya yung tukso na yan. Paalay na yung lumalapit sa'yo. Tuklawin mo na. Ganon tao ka lang. Ganon ang demonyo. Deception. Deceiving us. At doon niya tayo matatalo kapag pinaniniwalaan natin ang kanyang panluloko. No wonder sa Bible, bukod sa serpent, sa ahas, cunning, sinungaling, maluloko, konektado dito, nilalaikan din ang demonyo sa isang leon. Ano bang leon? Matungal, maingay, rawr. Isipin ko niyo, bakit ang leon ang king of the jungle? Sige nga, siya bang pinakamalakas? Siya bang pinakamalaki? Hindi! May elepante! May mas malalakas, mas malalaki kaysa kanya. Mayroong mas pwedeng magsiga kaysa kanya. Pero bakit siya ang king of the jungle? Siyempre, ang lion, maraming mga magandang abilidad. Pero sa pantahan ko, iba yung pag-roar niya. Iba yung pag-bark niya. Pag sobrang lakas, akala mo sobrang niyang lakas. Akala mo sobrang niyang laki. Ma-intimidate, masisindak kahit ang elepante. And that is how the devil is deceitfully threatening us by giving us fear, by giving us sadness, by giving us doubt in our life. Tayo kanyang sinisinta, binabluff. Kaya dapat, huwag tayong pababluff, huwag tayong pasisinta. Sana kung ang demonyo, leon talaga Hindi naman 1 Peter 5 verse 8, the devil is like lang, nagmimimik lang, tumutulad lang, nagpapanggap lang na leon. It's just like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya sabi ni St. Peter, resist him, solid in your faith. Huwag kayong pasisindak. Ang demonyo ngayon na nagpapanggap ng leon, he is just all bark, all roar, but no bite. Kung magat man yan, hindi makakakagat yan, sapagkat sabi sa Bible, inalis na ni Kristo ang pangil ng kasalanan, ang pangil ng kadiliman, ang pangil ng demonyo. Kung magat man yan, bungal yan, walang pangil yan, walang kamandag yan. Pero bakit laging nagro-roar? Bakit laging nagbabark? Bagamat no bite? Because the devil wants us to back out. Di ba ganun ang aso? Aso lang. Kapag nagro-roar,
Kapag nagmamark, anong tendency mo? Mag-back out. Umurong. Di ba? Ganun ang Diablo. At nakaka-intriga ito. Kasi alam kong taktika ng Diablo, halika, lapit ka, mangano niya ka na, magnakaw ka na, halika, halika. Gusto ng demonyo lumalapit tayo sa kanya. Pero sa pagkakataon na may mga ganito pala, lalong-lalo na sa pagkakataon na meron tayong matitinding problema, He wants us to back out. Kaya all roar, all bark. He wants us to back out. Kaya maintriga ka eh. Bakit gugustuhin ng Diablo na mag-back out tayo kung hindi niya nasa-sense na may magandang mangyayari sa atin sa tulong ng Diyos kapag mag-move forward pa rin tayo, kapag lalaban pa rin tayo sa gitna ng mga problemang maranasan natin dito sa mundo. Kaya, brothers and sisters, remember this. If the devil continuously roars and barks at you, it just means he's sensing that something great by the help of God is about to happen in your life. Isipin po ninyo, yung gospel reading natin ngayon, chapter 1 yan ni St. Mark. So ibig sabihin, simula ito. Simula po yan ang public ministry ni Kristo. Pag sinabing public ministry, magsisimula na siyang mangaral. Ayan na. Maghihil na siya. Marami na siyang pagagalingin. Marami na siyang patatawarin. Marami ng mga taong mapapagbago si Kristo. Marami na siyang palalayasin mga demonyo. Kaya, sa simula pa lang, sensing this, eto na ang demonyo. Teka, kailangan kong i-stop siya. Kailangan kong hadlangan siya. Yun eh. Kaya sa una pa lang, nag-iingay. Kaya nga sabi ni Kristo, be quiet. Kasi sa una pa lang, what have you to do with us? I know who you are. You are the Holy One of God. Nag-iingay na. Sinisindak na si Kristo eh. All roar, all bark na. Because the devil wanted Jesus to back out. So don't back out. Huwag kang uurong ha. Father, natatakot ako. Father, nag-aalala ako. Father, nalulungkot ako. Normal yun. Kasi bahagi ng pagtahol, pag-bark sa'yo ng demonyo yun. Ibig sabihin, you are on the right track. Basta laging nagdarasal pa rin na, laging nagsisimba pa rin na, nagpapakabuting tao pa rin na. Ibig sabihin, you are inching closer to God's promise for you. You are inching closer na malampasan mo na yung problema mo. Kaya, patuloy kang magdasal, patuloy kang manalig, patuloy kang lumaban. And yes, kahit mas lumala yung problema, Father, mas lumalala. Yes. Kahit mas natatakot ka na, kahit mas nalulungkot ka na, kahit sobrang nag-aalala ka na. Kasi po pwedeng yun na din ang sobrang hiyaw ng demonyo sa buhay mo bago tuluyang umalis ito. Isipin po ninyo sa una pa lang sumisigaw na yung Diablo. You are the Holy One of God. I know who you are. What have you to do with us? Ang ingay. Sabi ni Jesus, umayos ka. Tumahimik ka. Ano ginawa ng demonyo? Sumigaw pa rin. Pero lumayas na siya.